Magandang gabi po muli sa inyong lahat, mga giliw naming taga-subaybay sa programang Back to the Scriptures. Tayo muli ay maglilingkod sa atin pong sa himpapawid sa loob ng isang oras upang pag-aralan po ang mahalagang aral ng Diyos na katotohanan ay tinuturo sa atin upang tayo po ay makasumpong ng kaligtasan at hindi ko tayo madadaya ng mga huwad na pananampalataya na lumaganap sa ating panahon. Sa gabing ito, narito po ang inyong lingkod sa Brother Ronald Lubidos na muli sa inyo ay bumabati na nawa pagpalain po tayo ng Panginoon sa loob ng isang oras na ating pong pag-aaral. Ito po ay nasa part 3 na po tayo ng ating pong series na pinamagatang Saan Nagkamali ang Mga Iglesia ni Cristo 1914. Naho, ang ating pong tinutukoy doon na kanilang pagkakamali ay walang iba kundi yung kanilang batikos sa aral ng mga Seventh-day Adventist na ang konteksto po at background nito ay noong pong naganap na debate noong February 10 sa may Bansud, Oriental Mindoro sa pagitan ng Seventh-day Adventist at Iglesia ni Cristo na pinangunahan po ni Ministro Ramil Parva. At natunghay na po natin doon sa ating pong una at ikalawang bahagi yung kanyang mga argumento. At ito po ay sa tulong ng Panginoon ay atin pong na-expose na talagang hindi naman po pala totoo yung kanyang mga paratang, mga atake na mali daw ang doktrina ng Seventh-day Adventist, particularly lalo na sa araw ng Sabbath. Sapagkat doon halos napunta ang panahon at yung puntos na ating pong tinalakay nitong pangalawa dahil gustong palabasin ng mga Iglesia ni Cristo na ang ikapitong araw ng Sabat ay hindi na daw siya yung tunay na araw na panghilin sa langit. Ngunit natunghayan natin na mali po yung kanilang konklusyon na pinahayag ni Ginoong Ramil Parva na ang tinatawag daw na kapahingahan sa langit ay sa piling na lang ng Diyos at ito'y walang partikular na araw. Initsapwera na po yung ikapitong araw ng Sabat at hindi na niya sinaba yung ikapitong araw ng Sabat. Pero nakita ho natin mismo na sa aklat ng Apokalipsis ay hindi pwedeng hindi maisama yung Sabat kasi unang-una ipinahayag kay Juan yung mensahe sa Apokalipsis, particularly sa araw na tinatawag na Lord's Day, sabi doon sa Revelation 1:10. Pero bago tayo tuluyan na magpatuloy na ay nais pong anyayahan kayo sa atin pong opening prayer. Tayo pong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito muli ang inyong lingkod. Mag-aaral ng inyong salita upang matunghayan at maunawaan po namin ang katotohanan. Pinapanalangin ko po ang aming pong mga tagapakinig na nawa po ay sila po yung mabless sa ating pong pag-aaralang paksa at maunawaan ang tamang paraan kung paano gumamit at mag-aral ng Biblia. Upang sa ganon ay makarating kami sa tunay na pagkakilala sa inyo at lalo namin kayo makilala nang sa ganon ay lalo namin kayong purihin, luwalhatiin at sambahin. Nawa Panginoon, tulungan niyo po kami na makapagsalita po ng bagay na makapagdudulot lamang at may pag-ibig sa aming kapwa. Kaya maraming salamat. Nawa ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ngayon, sa ating pong part 3 ng atin pong Saan Nagkamali ang Iglesia ni Cristo 1914 sa kanilang pagbatikos ni Ramil Parva sa aral ng Adventist, ay dadako tayo ngayon dito sa portion na kung saan ay inatake nila yung aral at sulat ni Mrs. Ellen G. White. Na kinikilala po ng Seventh-day Adventist na siya po ay messenger ng ating Panginoon. Siya po yung ginamit ng Panginoon na magkaroon siya ng gift of prophecy para po sa ikatitibay ng pananampalataya ng mga Seventh-day Adventist. Sa debate po nung nakaraang February 10 ay ginawang katatawanan ni Ginoong Ramil Parva ang mga sulat at mga aral ni Ellen White. Na kung saan ay pinalalabas niya na bulaang propeta itong si Ginang Ellen White dahil meron daw siyang mga bagay na sinasabi na sa kanyang sulat na wala naman daw sa Biblia. So, lumalabas na para baga kay Ginoong Ramil Parva at sa mga ministro ng Iglesia ni Cristo, si Ellen White ay isang bulaang propeta. Na siya ay nag-aaral, nagtuturo ng mga aral na wala sa Biblia, labag sa Biblia, at salungat sa Biblia.
Kaya atin pong tutunghayan yung mga puntos na kanya pong ibinangon sa atin pong part 3 upang maunawaan natin at tingnan natin kung talaga bang katawa-tawa yung mga sinabi ni Ellen White o baka naman itong si Ramil Parba ang katawa-tawa, sapagkat dito ho sa ating gagawing pag-aaral ay makikita nyo kung gaano ho kababaw ang pagsusuri ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo tungkol sa kanilang scholarship. Napakababaw ng kanilang scholarship. Ito sana po yung huwag kayong masaktan. Hindi ko sinasabi ito para kayo saktan, kundi para maging panggising ba sa ating mga kaibigang ministro ng Iglesia ni Cristo at mga membro na wag po kayo basta-basta maniwala sa sinasabi ng inyong ministro. Magsuri pa kayo. Buksan nyo yung inyong isip kasi huwag nyo isipin na lahat ng katotohanan alam nyo na. Kaya nga po nagpapasalamat din ako sa inyo, mga members ng Iglesia ni Cristo na sumusubaybay sa atin pong programa na ito ng Back to the Scriptures, na kayo po ay patuloy pa rin nakikinig kahit alam kong masakit sa inyong loob at yung iba sa inyo ay maaring kaya po lamang nakikinig ay para po humanap ng butas, umalis sa aking sasabihin at pagkatapos ay babalikan nyo ako. Pero alam nyo, ini-expect ko mga kaibigan na sana po kung gusto nyo man po na mag-response o sumagot kayo dito po sa akin sa aming pong series dito sa Back to the Scriptures, ay gawin nyo na rin pong formal. Ibig sabihin ay gawin nyo na rin po sa inyong programa para po maging formal, maging disente po ang pag-aaral. Kasi po maraming mga, especially dyan sa Facebook, sa Facebook, hindi ko na lang pinapansin, napakaraming mga membro ng Iglesia ni Cristo na batay sa kanilang mga paraan ng pagsasalita, pang-iinsulto, pang-asar, ang tingin ko hindi naman siguro sila ang tunay na representative ng Iglesia ni Cristo. Maaaring yung mga tao na yan sa Facebook ay meron silang attitude problem, na hindi ibig sabihin ganyan na lahat ng ugali ng Iglesia ni Cristo. Kasi po marami rin po ako mga kakilala, mga kaibigan ng mga Iglesia ni Cristo, napakabait. Hanggang ngayon may mga kaibigan po ng Iglesia ni Cristo. Kaya hindi ko sinasabi na lahat ng Iglesia ni Cristo gano'n na. Kaya lang, dun sa Facebook ay talagang nakikita ko napaka-bitter ng ilan. Wala naman ako sinasabi na sila ay talo sa debate or sinong nanalo. Kasi kine-claim ho ng mga members na ito ng Facebook, lalo na sa mga forum. Minsan nga ay nagpo-post ako ng mga personal devotions, mga talata, mga quotes na wala namang kinalaman doon sa debating naganap noong February 10, ay sinisingitan ng mga membro ng Iglesia ni Cristo ng mga kung ano-anong salitang walang modo at mga salitang nakakasakit na para bang kung talagang nanalo kayo, kung talagang nanalo sa kanyang palagay ang Iglesia ni Cristo, bakit ganun kayo kabiter? Dapat, di ba? Kaya itong part 3 ng ating pag-aaral, ito po ay gagawin nating scholarly at objective without any intention to hurt, kundi hindi nga para mag-produce ng init, kundi mag-produce ng liwanag. Kasi hanggat maaari nga po ay iniiwasan natin yung mga walang saysay na sagutan na debate, insultuhan. Hindi ho yun ang paraan kasi na maganda upang pag-aralan ng salita ng Diyos. Okay, so unahin natin po yung isa sa mga argumento na binangon ni Ginoong Parba tungkol po sa sulat ni Ellen White. Unang-una, meron siyang binasa rito na sulat ni Ellen White na kung saan ay parabang ginawa niyang katatawanan yung sinabi ni Sister White, lalo na may kinalaman sa kanyang description tungkol kay Satanas. Unang-una, halimbawa yung sinasabi nga ni Ellen White na itong si Satanas ay meron siyang yung description ng kanyang karunungan, yung kanyang itsura. Ito'y binasa niya sa kasaysayan ng kaligtasan sa page 13. Ito yung binasa ni Ramil Parba. Ay ganito po ang sinasabi. Tingnan natin, ano ang isa sa mga itinuro ni Ellen White na mula lamang sa kanyang sarili. Babasahin ulit itong kasaysayan ng pagtubos na ito po ay libro ni Ellen White, sinulat ni Ellen White, pero ito ay tinagabot na nila, Manila 13.
Ito po ang ating mababasa. Pakinggan po natin mabuti ito, lalo na po sa mga kaibigan namin Adventista, sapagkat ito po ay aral na itinuro ni Ellen White. Ito, bago naghimagsik si Lucifer, yan yung naging diablo, Satanas, ay isang mataas at mabuting anghel sa langit. Sumusunod sa karangalan sa mahal na anak ng Diyos. Ang kanyang anyo, katulad ng ibang mga anghel, ay maamo at nagbabagyan ng katuwaan. Ito na. Ang kanya, si Lucifer, ang kanyang noo ay matambok at malaban. Yung noo daw ni Lucifer na naging Satanas, ano na po? Matambok at malaban. Grabe naman ito si Ellen White. Pati noo ay pinagdiskitahan. At ano pa sabi? Si Lucifer daw ay sumusunod sa karangalan sa anak o kay Kristo. Saan ito sa Biblia? Saan yung mababasa ito sa Biblia? Mga kaibigan namin na Adventista. Nung ito ibasahin ni Ministro Ramil Parba, ito'y binasa niya hindi upang bigyan ng objective na studies or magandang intensyon itong sinabi ni Ellen White, kundi binasa niya ito upang maging katatawanan. Kasi nga naman, sinabi ni Ellen White nung i-describe niya itong si Lucifer, bago siya maghimagsik o bago siya maging Satanas, ay sinabi ni Ellen White na yung kanyang noo ay matambok at malapad. So, ang kanyang motibo ni Ginoong Parba ay para bang gawing katatawanan itong sinabi ni Ellen White. Kasi nga naman, paano daw nga naman niya nalaman na malaki at matambok at malapad ang noo ni Satanas? Ayan. Tapos yung isa pang punto nito na sinabi din ni Ellen White, yung si Lucifer, bago siya maghimagsik, ay sumusunod sa karangalan ng mahal na anak ng Diyos. Ayan. So saan daw ito sa Biblia? Yun ang tanong sa atin ni Ginoong Parba doon sa debate. Okay. Ganito po, mga kaibigan. Kasi po, paliwanag ko sa inyo ng konti yung tinatawag nating function ng mga prophet. No? Yung spirit of prophecy. Okay? Ang function po ng prophet or spirit of prophecy na nagmanifest kay Ellen White. Ito po ay ayon sa Biblia. Naniniwala po ang mga Seventh-day Adventist na yung gift of prophecy ay hindi lang po nagsimula kay Ellen White. Ito ay naging karanasan din ng mga propeta noon, maging sa Old Testament. No? Kaya ang amin pong paninindigan ay nagpapatuloy lamang po itong tinatawag na gift of prophecy, lalo na ngayon sa bayan ng Diyos sa iglesia. No? Kasi halimbawa, meron ho akong i-quote sa inyo na mga propeta rin, na contemporary, no, na mga early prophets na sumulat sa Bible, na naging part ng tinatawag nating canon of the Old Testaments, no, kagaya nila Samuel. Okay? Alam niyo ba na nung panahon ng mga propeta noon ay maraming propeta. At marami rin propeta na may mga sinulat din silang mga aklat. Nga lamang ay hindi po ito naisama sa 66 book ng Bible o kaya sa 39 books ng Old Testament. For example, basahin natin yung unang Korinto 29 sa Revised Tagalog Popular Version. Ang sabi ay ganito: ang lahat ng mga pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat ng mga propetang sina Samuel, Nathan, at Gad. Ano po ang sinasabi sa atin ng talata? Yung daw buong panahon ng paghahari ni David, yung mga nangyari sa kanya, maaaring ito yung mga personal na bagay na hindi ho na isulat sa Biblia. No? Sinasabi ho dito sa talata, yung mga buong panahon ng description ng paghahari ni David at mga nangyari sa kanyang buhay ay hindi pala naitala lahat sa Old Testament. No? Salip, ang sabi ho rito ay yung mga pangyayari sa buong panahon ng paghahari ni David ay nakasulat sa mga aklat. So, meron ding aklat na pinagsulatan itong ilang mga bagay na nangyari kay King David na hindi na isulat sa Bible,
Na sabing ganito, ito'y naisulat sa aklat ng mga propetang kagaya ni Samuel, si Nathan, at si Gad. Si Samuel, kilala natin, no? 1 Samuel, 2 Samuel, ayan po, ang author niyan. Ngayon, ang tanong ay ito, how about si Nathan at si Gad? No? Itong Nathan at si Gad ay kinikilalang genuine prophet, no? Sa Old Testament. Ngayon, itong si Nathan at si Gad, ayon dito sa talata nating binasa, ay meron din silang aklat pala na isinulat bilang mga propeta. Si Nathan at si Gad patungkol kay Haring David. No, mga pangyayari, sabi nga rito, sa buong panahon ng paghahari ni David na hindi na isulat ito sa Biblia. Of course, yung mababasa natin sa Bible ay ilan lamang sa mga highlights sa mga nangyari sa buhay ni David, no? Lalo na yung mga talagang crucial moments. Kagaya nga po nung kanyang pagkakasala kay Bathsheba at pagpatay doon sa asawa ni Bathsheba na si Uriah. So, ngayon, ang tanong ay ito. So, since itong si Propeta Nathan at si Gad ay sumulat ng aklat, asan ngayon ito? Yun ang tanong. Bakit wala tayong mababasa sa Old Testament, na kasama doon sa 39 books ng Old Testament, na aklat ni Propeta Nathan? Diba? O kaya sa aklat ni Propeta Gad. Bakit wala? So, ibig sabihin ay sumulat si Nathan at si Propeta Gad ng mga bagay tungkol sa pangyayari sa paghahari ni David na hindi na isama sa Biblia. Meron silang mga description. Meron silang mga sinabi siguro, marahil doon sa kanilang aklat, no? Na tungkol kay David na hindi na isama sa Old Testament. Ngayon, siguro, kung itong si Ginoong Ramil Parva at ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay nabuhay sa panahong ito at nabasa nila, no, nataon naman na natapos ng isulat yung 39 books ng Old Testament. At pagkatapos nabasa nila yung aklat ni Propeta Nathan at aklat ni Propeta Gad. Tapos meron silang sinabi tungkol kay David na hindi naman nila nabasa sa Biblia, ay marahil iinsultuhin din nila ito at pagtatawanan. Gagawin nilang katatawanan yung sulat ni Propeta Nathan at Gad. Kasi sasabihin lang naman ni Ramil Parva, saan sa Biblia, sa Old Testament, yung mga sinabi mo na yan tungkol kay David? Wala. So, lalabas nito, kahit totoong propeta si Nathan at si Gad, pero yung kanilang sinulat na aklat ay hindi na isama at yung description nila tungkol kay David ay hindi na isulat sa Bible, ay sasabihin ng mga Iglesia ni Cristo, bula ang propeta itong si Nathan at si Gad. Di po ba? Sana po nakuha niyo ibig kong sabihin. So, kagaya po ni Ellen White, no, si Ellen White, marami ho siyang mga sinulat na descriptions ng mga tinatawag natin mga Bible characters, no, sa Old and New Testament na maaaring hindi ho natin mababasa ng word for word sa Bible, but it doesn't mean mali ho si Ellen White o hindi na siya tunay na propeta. Kasi po, kung sasabihin, susundan natin yung kanilang argumento na kagaya nga si Ellen White, may sinulat siya na hindi nababasa sa Bible, yung eksaktong details niya tungkol halimbawa kay Satan. Hindi ibig sabihin mali siya. Kasi kung mali ho si Ellen White, dahil yung kanyang sinulat ay hindi nabasa sa Biblia, dapat bula ang propeta na rin itong si Nathan at si Gad. Di po ba? So, makikita nyo ngayon yung logic, yung flow ng kanilang reasoning ay mali. No? Sabi naman dito sa ikalawang kronika, ganito rin, sa ikalawang kronika 9:29, sa Revised Tagalog Popular Version din. Ang iba pang mga pangyayari sa paghahari ni Solomon, buhat sa simula hanggang sa wakas, ay nakasulat sa kasaysayan ni Propeta Nathan at sa pahayag ni Ahias na taga Shilo. Mababasa rin iyon sa mga pangitain ni Propeta Ido na nagsasaad din ng paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat. Ano po naman ang sinasabi rito? Dito naman ay tungkol naman sa mga pangyayari at buhay tungkol sa paghahari ni Haring Solomon, ni anak ni David. At ganun din yung pagsasaad tungkol sa paghahari ni Jeroboam na anak ni Nebat, na sumulat din itong si Propeta Nathan ng kanyang kasaysayan sa isang aklat, at ganun din sa pahayag nitong si Ahias na isa ring propeta, at ganun din sa pangitain daw ni Propeta Ido. So may mga sinulat din itong si Nathan,
sila Ahiyas at si Propeta Ido na aklat patungkol din sa paghahari ni Solomon at ganun din kay Jeroboam. Ngayon, kagaya ng kay David, of course, hindi ito mababasa sa Bible. Kaya the same argument goes like this. Kung si Ginoong Parva at ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo ay mabuhay sa panahong ito, ay tiyak gagawin din nilang katatawanan ang sulat ni Propeta Nathan, yung pahayag ni Propeta Ahiyas, at yung pangitain ni Propeta Ido. At malamang, sabihin pa nila Ginoong Ramil Parva na itong si Propeta Nathan at si Ahiyas at si Propeta Ido ay mga bulaang propeta. Bakit kamo? Kasi nga, yung kanilang description tungkol sa paghahari ni Solomon, isama na rin natin si David, ay hindi mababasa sa Bible. Yan po magiging problema. No? Kaya nakita nyo ba kung gaano kababaw at kung gaano kahina ng argumento ng mga iglesia ni Cristo tungkol sa pagbatikos nila kay Ellen White. Halos lahat ng kanilang mga binitawang argumento against Ellen White ay ganito ang category. Porque hindi nabasa sa Bible, merong description si Ellen White sa ilang karakter ng Bible, hindi nila nabasa sa Bible, kine-question ngayon nila ang pagiging propeta ni Ellen White, na hindi nila alam na magdadala ito ng kapahamakan sa kanilang sarili. No, mga kaibigan. Ang totoo niyan, maging ang ating Panginoong Kristo, yung kanyang mga ginawa at ng kanyang miracles, yung kanyang activities, kung tutuusin, pagkabinasa nyo, nandun sa Bible natin, sa Matthew, Mark, and Luke, and John, kulang pang yan Mayroon pang ilang ginawa si Kristo na hindi na isulat. Sabi rito sa Juan 20:30, ay marami pang himala ang ginawa ni Jesus na nasaksihan ng mga alagad, ngunit hindi nakasulat sa aklat na ito. Paano yan? Hindi pala lahat ng mga himala at ginawa ni Kristo nakasulat doon sa four Gospels. Sabi nga hindi nakasulat sa aklat na ito. So kung hindi nakasulat sa aklat na ito, maaaring naisulat sa ibang aklat na hindi lamang naisama sa Bagong Tipan. Kaya 27 books lang ang kinikilalang canon of the New Testament. Kung papaanong sila God, sila Propeta Nathan, Propeta Gad, at Propeta Samuel, at sila Ahiyas, at si Propeta Ido ay sumulat din sa Old Testament, pero hindi na isama sa listahan ng Hebrew Scriptures ang kanilang sulat, it doesn't mean false prophet na sila. O kaya yung kanilang mga descriptions at mga sinulat na aklat ay hindi nakapanipaniwala. Ano? Kaya balikan ho natin itong unang argumento na binigay ni Ramil Parva tungkol sa description ni Satanas na ang kanyang noo ay matambok at malapad. Ang tanong niya, saan daw sa Biblia ito? Ngayon, naunawaan na po natin na maliho yung ganun tanong kasi unang-una, kung sumulat man ang propeta ng aklat at hindi na sabi sa Biblia, it doesn't mean mali ito. Pero, pwede nating idagdag bilang suporta sa depensa sa sulat na ito ni Ellen White, yung description kagaya nga po na ang kanyang noo ay matambok at malapad, para magkaroon ng laman at magkapuntos si Ginoong Ramil Parva at ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo 1914 na ipahayag na mali daw itong description ni Ellen White na si Satanas ay mayroong matambok na noo at malapad. Dapat, para sabihin ito'y salungat sa Biblia, dapat, para maging valid yan, meron naman silang ipakitang talata sa Biblia na kung saan sinasabi na itong si Lucifer ay hindi malapad at matambok ang kanyang noo. Ulitin ko, para magkaroon ng puntos at tumama si Ginoong Ramil Parva at ang mga ministro ng Iglesia ni Cristo na mali yung description ni Ellen White tungkol sa noon ni Satanas, ni Lucifer, na matambok at malapad, dapat meron silang babasahing talata sa Biblia na nakasaad doon na ang noon ni Lucifer ay hindi matambok at hindi malapad. Pagka ganon, kung may mabasa silang talata, ay talagang maniniwala ako talagang salungat sa Biblia itong ipinahayag ni Mrs. White. Kaso nga, ang problema, wala naman silang nabasa sa Bible na sumasalungat sa sinabi ni Mrs. White. Ang totoo niyan, in harmony pa nga itong sinabi ni Mrs. White na ang noon ni Lucifer ay matambok at malapad. Paano natin nalaman? Kasi kung titignan po natin, kung babasahin natin uli ang kabuuan ng paragraph na ito at statement ni Ellen White ay ganito.
Bago naging himagsik si Lucifer ay isang mataas at mabuting anghel sa langit. Sumusunod sa karangalan ng mahal na anak ng Diyos. Ang kanyang anyo, katulad ng ibang mga anghel, ay maamo at nagbabadya ng karunungan. So ano ibig sabihin nito? Kaya pala nasabi ni Mrs. White na ang kanyang nooy matambok at malapad kasi nga po, siya po ay nagbabadya ng karunungan. Maging nga sa panahon natin maging nga tayo mga tao Di ba? Alam na alam po natin, mga kaibigan, pagka sinabing, ayan, malapad ang noon yan, sigurado matalino yan. Di po ba? At scientifically, talagang may katotohanan din naman ito na pagka mayroon kang malaking ulo, mas malaki ang size ng utak mo, mas malaki ang chance na mas matalino ka. Yan based on our findings here dito sa lupa. Kaya naman, dito ay makikita natin na ito pala ay makikita rin kay Satan. Ang totoo niyan, in harmony, itong description ng karunungan na ito sa Bible. Kasi sabi sa Ezekiel chapter 28 verse 12, ay ganito, Anak ng tao, panaghuyan mo ang hari sa Tiro, at sabihin mo sa kanya, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, iyong tinatatakan ang kabuuan na puno ng karunungan at sakdal sa kagandahan. Ito po ay description tungkol po, meron tong unang fulfillment sa hari ng Tiro, at alam natin na itong hari ng Tiro ay under the influence of Satan, so therefore patungkol din kay Satan ito, na ang pagkakadescribe sa kanya siya ay puno ng karunungan. Sabi nga sa English ay full of wisdom. So anong ibig sabihin? Tama lang pala. In harmony pala itong description ni Ellen White na matambok at malapad ang noon ni Satanas. Kasi ang sabi sa Biblia, siya ay puno ng karunungan. Kaya unless may mailabas na talata sa Biblia ang mga iglesia ni Cristo at si Namil Parva na sinasabi doon na si Satanas o si Lucifer ay bago siya magkasala ay hindi malapad ang kanyang noo at hindi matambok ang kanyang noo. Doon magkakapuntos talaga Iglesia ni Cristo. Talagang maling si Ellen White. Kaso hanggat wala silang may pakitang ganun talata, ay mananatiling tama po itong sinabi ni Ellen White at in harmony with the Bible. Ngayon, eto pa. Gusto kong bigyan din ng sagot itong kanyang pinunto rito ni Ginoong Parva. Kasi kine-question niya na itong si Lucifer ay sumusunod, sabi nga rito, sumusunod sa karangalan ng anak ng Diyos. So parang kine-question niya na hindi pa pwedeng paano naging si Lucifer ay parang pumapangalawa lang do sa pwesto o posisyon ng Panginoong Hesukristo na siyang anak ng Diyos sa langit. Parang ganun kasi ang gusto niyang ipunto. Oo. Ngayon, balik ho tayo sa kasulatan. Kasi po, kung titingnan ho natin ang description, further description ng Ezekiel chapter 12, bago magkasala itong si Lucifer na maging Satanas, ay meron yung karagdagang description tungkol sa kanya. Basahin natin yung description na ito dito po sa 14. Ezekiel 28:14 na ganito ang sinasabi, ikaw ang pinahirang kerubin na tumatakip at itinatag kita na anupat ikaw ay nasa ibabaw ng banal na bundok ng Diyos. Ikaw ay napanhik manaog sa gitna ng mga batong mahalaga. Ano ho ang description dito muli kay Lucifer bago siya magkasala? Ang sabi po rito, siya ay tinatawag na kerubin na tumatakip. Kasi ito ay dito natin kukunin yung susi na sagot para masagot yung question ni Ginoong Ramil Parva na paano daw natin masasabi na si Satan, sinabi ni Ellen White, ay sumusunod sa karangalan ng mahal na anak ng Diyos sa langit. Sabi rito, isa sa mga description pala kay Lucifer, bago siya magkasala, siya ay tinatawag na kerubin na tumatakip. Okay? Ano ba yung sabihin nitong kerubin na tumatakip? Kung mapapansin nyo, itong Ark of the Covenant, yung nakalagay doon sa most holy place, doon sa tabernacle at later on sa temple, itong Ark of the Covenant, ito yung
ito yung nagre-represent sa trono ng Diyos dito sa templo. No, the presence of God is here in the temple during their time, no? Was in the temple during that time. Ngayon, kung titignan po natin, mga kaibigan, yung Ark of the Covenant, hindi po ba ayon sa description ng Biblia, ito po ay merong cover, no? Gold-plated box na kung saan nandun yung Ten Commandments, andun yung jar of manna at yung tinatawag na tungkod ni Aaron, na yung cover niya, yung pinaka-mercy seat kung tawagin, yung pinaka-cover na nagre-represent sa luklukan ng Diyos, ay mayroong dalawang cherubim, di po ba, na anghel, na nakatakip, naka-spread yung kanilang wings na tinatakpan, at nakayuko at tinatakpan yung pinaka-cover ng Ark of the Covenant, di ba, naka-spread yung wings nila. Kaya, ito po ay description na cherubim na tumatakip. Sabi nga po ng Commentary, Critical, and Explanatory on the Old Testament, no? Ayon po kay Robert Jameson, Fawcett, and David Brown, ayon sa kanilang description ay ganito. Coveret, the imagery employed by Ezekiel as a priest is from the Jewish temple, wherein the cherubim overshadowed the mercy seat. Ano po ang sabi rito? Yung palang tinatawag na cherubim na tumatakip na binamit na description kay Lucifer, dito sa Ezekiel 28 verse 14, yung the cherubim that covereth ay imagery na ginamit ni Ezekiel bilang isa ring saserdote sa Jewish temple. Kasi nga naman, very obvious na yung estatwa ng dalawang cherubim doon sa ibabaw ng Ark of the Covenant o yung tinatawag nating mercy seat, ay meron nga namang cherubim na tumatakip at hindi isa lang yon, kundi dalawa. Ano po? Sabi nga dito sa description ng Exodus chapter 25 verse 17 and 20 ay ganito. At gagawa ka ng isang luklukan ng awa na tag-anas na ginto, na may 2 sikot kalahati ang haba niyon at may 1 sikot kalahati ang luwang niyon. At gagawa ka ng 2 cherubim ginto na yari sa pamukpok yung gagawin sa 2 dulo ng luklukan ng awa. At gawin mo ang 1 cherubim sa 1 dulo at ang 1 cherubim sa kabilang dulo. So, ibig sabihin, magkabilang dulo, no, ng takip, ng cover ng Ark of the Covenant, may cherubim. Kaputol ng luklukan ng awa. Gagawin mo ang mga cherubim sa 2 dulo nyon. At ibubuka ng mga cherubim ang kanilang pakpak na paitaas, na nililiman ang luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak. Yun na, nililiman, naka-spread yung wings nila, no? Nililiman nila yung luklukan ng awa ng kanilang mga pakpak, na ang kanilang mukha ay nagkakaharap sa dakong luklukan ng awa, ihaharap ng mga mukha ng mga cherubim. So, ito pala yung imagery na ginamit ni Ezekiel to describe kung ano yung position ni Satan or ni Lucifer bago siya maging kaaway ng Diyos sa langit. Ano ho? Kung mapapansin ninyo, ang ginamit na imagery ay yung nasa 2 angels, 2 cherubim. 2 cherubim, no? Na nasa luklukan ng awa na tinatawag na siyang covered or mercy seat na cover ng Ark of the Covenant. Doon kinuha ni Ezekiel bilang saserdote at propeta yung kanyang description na ginamit dito sa Ezekiel 28:14 na cherubim na tumatakip kay Lucifer. Ngayon, hindi lang isa yon, 2 yon. Di ba? Sino naman yung isa? Yun ang tanong. Ako po ay naniniwala na ayon din sa Biblia na yung isang anghel doon ay lumalarawan naman sa ating Panginoong Kristo. Alam nyo ba sa Old Testament ay tinatawag si Jesus Christ, no? Doon sa early theophany o yung kanyang pagpapakita, pagkakatawang tao. Kanibawa, kung babasahin nyo yung sa Judges 6, no? Na siya nagpakilala bilang angel of the Lord, na captain or commander of the host of the Lord, at nagpakita rin siya kay Manoah na magulang ni Samson, nagpakilala siya bilang angel of the Lord, pero ginagamit niya yung title bilang siya mismo si Yahweh, at ganun din sa Zacarias 13, na kung saan ay nirebuke niya si Satan bilang angel of the Lord, pero at the same time siya na rin yung Lord. At na-describe na rin natin sa ating mga nakaraang topic
yung kung inyo pong matatandaan ay nagkaroon tayo ng paksa bilang pagsagot doon sa isang critic doon sa YouTube na taga South America na criticize niya at binatikos niya yung paniwala ng mga Seventh-day Adventist na si Jesus Christ, yung Michael the Archangel, ay maganda kung gusto niyong maunawaan ang paliwanag at depensa ng mga Seventh-day Adventist kung bakit kami naniniwala na si Jesus Christ, siya na rin yung Michael the Archangel. Puntahan niyo po yung aming topic na Refuting the Seventh-day Adventist Critics. Dalawang part po yun. Doon makikita niyo yung full explanation ng Bible kung bakit si Jesus Christ ay tinatawag ng Michael the Archangel, or sa Old Testament ay siya yung Angel of the Lord. But it doesn't mean kapareho po ng doktrina ng Jehovah's Witnesses, kasi po sa Jehovah's Witnesses si Jesus Christ din ay Michael the Archangel. Pero ang pinagkaiba ho nila sa amin ng mga Adventists is sa kanila kasi si Jesus Christ ay talagang created being. No. Samantalang sa amin, bagaman tinatawag po na Angel of the Lord or Michael the Archangel si Jesus, hindi ho nangangahulugang nilikha si Jesus Christ. Naniniwala kami na si Jesus Christ is an eternal Son of God. No? Anak ng Diyos, pantay, equal with God the Father. Siya ay Diyos na walang pasimula, hindi ho siya nilikha. Pero yung title niya bilang Angel of the Lord or Michael the Archangel ay isang titulo lamang, hindi kalagayan. No? Ito'y title. Kasi ang word na angel sa Greek ay angelos, ay ginagamit din po yan sa tao, kagaya kay John the Baptist. Ay kung titingnan nyo sa Grego, yung kanyang misyon bilang messenger of the Lord ay sa Greek ay angelos. Angelos of the Lord, si John the Baptist. Pero hindi ho siya spirit being na may pakpak. Tinawag siyang angel, si John the Baptist, dahil yung kanyang misyon o yung function bilang tagapagpahayag ng balita. So in the same sense, si Jesus Christ, nagfa-function siya as Angel of the Lord at Michael the Archangel, hindi dahil sa created being siya, kundi nagfa-function siya bilang tagapagpahayag ng katotohanan at pagtatanggol sa katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya nga po yung salitang Michael ay nangangahulugang who is like God? Sino ang kagaya ng Diyos? No, kaya yung kini-question ni Ginoong Ramiel Parba na saan mababasa na si Satanas ay o si Lucifer ay sumunod sa tayuan ni Kristo, yan po yung Ark of the Covenant ang mag-i-explain sa iyo. Yung dalawang cherubim doon, no? Dalawang anghel na naka-spread ang kanilang wings. It represents the position of Jesus. Hindi yung kalagayan ni Jesus, kundi isa niyang sa mga function. At ganoon naman itong si Satan. Kaya itong sinabi ni Ellen White, hindi ho katawa-tawa. Mayroon pong basihan sa Bible. Okay. And ito naman, yung sumunod na sinabi naman niya ni ginawang katatawanan na ni Ramiel Parva na misrepresentation ng writings ni Ellen White. For example, binasa niya itong na lumabas sa Review and Herald noong June 16, 1885 sa paragraph 3. Isinatagalog po ito na kung saan ang mga Seventh-day Adventist daw ay nagpapanggap lamang na sumusunod sa utos ng Diyos. Paano natin nasabi? Ito po, sabi ng itong pagkakabasa ni Ramiel Parva. Nanginginig daw sila ng araw ng Sabat. Katapos, inabi ni Ellen White, ito sabi, kung ano po rin mga nanginginig ng Sabat itong Sabado, ang ating ipinagpapanggap ay isa na mataas. Bilang mga Adventistang nagsisipangilin ng Sabado, ay nagpapanggap tayong sumusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. Ano sabi? Nagpapanggap. Ayaw tanggapin. Ayaw tanggapin ni Mr. Jaime. Nagpapanggap din. Nagpapanggap na hindi alam. Kaya, sabi ni Ramiel Parva, kayong mga Seventh-day Adventists, hindi kayo tunay na sumusunod sa utos ng Diyos. Kayo lamang ay nagpapanggap. Kaya, wala daw kaligtasan. Kasi tayo nagpapanggap. Okay. Kung tutusin, buti. Kung tama siya, at least nagpapanggap tayo, nangingilin at sumusunod sa utos ng Diyos, nangingilin ng Sabat. Samantalang mga Iglesia ni Cristo, 1914, hindi kinakalaban ang utos ng Diyos. Anyway, hindi yun ang point natin. Ang point natin ay ito. Yung salita kasing nagpapanggap,
sa Tagalog ay maaaring magkaroon ng maraming kahulugan. Kung atin kasing nais na maunawaan yung talagang intention at meaning ni Ellen White, kasi itong Tagalog translation lang ito, na maaaring hindi niya talaga naisasalin sa mas tama o accurate na equivalent ng word, yung English. Si Ellen White po ay, hindi ho siya Filipina, siya po ay isang English. Kaya nung isulat niya yung kanyang manuscript, lalo na yung article dito sa Review in Herald, noong June 16, 1885, sa paragraph 3, ay English po talaga ang original. So tingnan natin kung yung pang word na nagpapanggap ay nandun pa rin. Sabi po rito sa English, sa original, no? Our profession is an exalted one. As Sabbath-keeping Adventists, we profess to obey all God's commandments and are looking for the coming of our Redeemer. Okay? So, sa English pala, yung salitang nagpapanggap ay hindi pretend. No? Kasi sa punto ni Ginoong Ramil Parba, ay gusto niyang palabasin na tayong mga Seventh-day Adventists nagpre-pretend lang. No? Ang kanyang unawa doon sa salitang nagpapanggap, nagpipretend, nagkukunwari na sumusunod sa utos ng Diyos. Yun ang kanyang gustong ipakita at iparinig sa mga tao. No? So, nini-misrepresent niya yung tunay na intensyon ng author. Ang tawag po dyan sa fallacy ng rules of argumentation and debate ay yung tinatawag na straw man argument. Ano ho? Straw man argument, gumagawa siya ng sarili niyang argumento na hindi naman talaga yun ang argumento ng kalaban niya. At yung argumento na yun na gawa-gawa niya, yun ang binubugbog niya. No? Pero ang totoo niya, hindi naman talaga yun yung argumento ng kalaban. Kaya he's just wasting his time. No? Ang binubugbog niya is straw. Hindi yung talagang tao na talagang aktual na tao ang dapat niyang, o issue ang kanyang dapat harapin. Para sa akin, yan ay sign ng kahinaan ng pag-aaral, salita ng Diyos, at walang sincerity. Ano po? Kaya kung titingnan natin, ang talaga palang intensyon ni Ellen White nung kanya itong sabihin ay hindi para sabihin ng mga Adventist ay nagpipretend o nagkukunwari na sumusunod. Kundi ang sabi po rito, we profess to obey all God's commandment. Profess, ibig sabihin, we claim, we declare, dinideclare natin sa mga tao na tayo ay Adventist. Meron ba tayong patotoo? Meron po. Kasi po, dito mismo sa isang website, no, yung tagalog.pinoydictionary.com, ano ho, punta ho kayo dyan, tagalog.pinoydictionary.com, yung salitang magpanggap, no ho, magpanggap, nagpapanggap, o magpapanggap ay verb. At meron itong 4 na kahulugan ayon dito po sa tagalog.pinoydictionary.com. Una, pretend to be. Ito na nga yun, nagkukunwari. Number 2, profess. Number 3, pose. Number 4, disguise. Okay? So, yung pretend ay hindi ho siya kapareho ng profess. Kaya nga, number 2 yung profess. At pagka tinignan ho natin sa dictionary nung panahon ni Ellen White, ano ho, ganyan ho talaga dapat ang pag-aaral. Hindi yung, ang mangyayari niyan, anachronism ang ginawa at fallacy na naman itong si Ginoong Ramil Parba. Ano ibig sabihin ng anachronism? Inuunawa niya yung sinulat ng isang 19th century author based sa word and understanding ng modern day. No? So ano ibig sabihin nito? Hindi ho siya talaga scholarly si Ginoong Ramil Parba. Kasi para maunawaan mo yung meaning ng word na ginamit na isang 19th century author, no? Kailangan yung term na ginamit niya, kunin mo yung kahulugan niya nung panahon niya. Ano ho? Kasi ang meaning ng words ay nag-iiba throughout all time. Kaya for example, kunin natin yung dictionary na sikat at popular na ginagamit during the time of Ellen White. Ito yung iba kundi yung Noah Webster Dictionary na ipinablish noong 1828. Ano ho? Pagka tinignan natin sa Noah Webster Dictionary noong 1828, yung meaning ng profess ay palaging positive. Wala mo siyang negative meaning na pretending, o kaya nagdi-disguise. Kundi, ang sabi rito, yung profess, number 1, to make open declaration of to a vow or acknowledge. No? Ibig pala sabihin, nung time ni Ellen White, pag sinabing profess, to make an open declaration, ipagpapakilala mo, ipapahayag mo, kikilalanin mo, acknowledge. And number 2,
to declare in strong terms. To declare in strong terms. At ginamit nga dito yung example ni Jesus Christ, no? Sa Matthew 7:23, sa King James Version, nung sabihin doon na, Panginoon, di ba kami ay nagpagaling din sa iyong pangalan? Ang sabi ni Jesus, and then will I profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. O, paano ngayon yan? Kung si Ginoong Ramil Parva ang babasa ng King James Version, Matthew 7:23, at sa kanya, pag sinabi palang profess ay pretending, nagpapanggap, nagdi-disguise. So, ibig pala sabihin, nung sabihin ni Kristo na, I profess unto them, I never knew you, sa Matthew 7:23, nagkukunwari lang pala si Kristo na hindi niya kilala itong mga nagpapanggap na sumusunod sa kanya in the last days. Ganyan ang mangyayari niyan. Kasi ginamit profess. The same word, the same meaning na ginamit ni Ellen White sa kanyang writing sa Review in Herald noong 1800s. Ganyan ang mangyayari. Ngayon, lalabas si Ramil Parva sa kanya, si Jesus Christ ay sinungaling. No, nung sabihin pala ni Jesus Christ, I never knew you, ang totoo pala, ay alam pala sila ni Jesus Christ. Yan po ang magiging kahihinatnan. Kaya nga sa Tagalog yung Matthew 7:23 sa ating ang Biblia, isinasalin yung I profess na ipapahayag ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. So yung profess ay nangangahulugang ipapahayag. Kaya ang tamang intensyon nung sinulat ni Ellen White sa Tagalog na binasa ni Ramil Parva ay ganito. Bilang mga Adventista, nagsisipanginin ng Sabado, ay nagpapahayag tayong sumusunod sa lahat ng mga utos ng Diyos. No? Yung salitang nagpapanggap ay nasa context na nagpapahayag, hindi nasa context na nagkukunwari. Ayun. Kaya nga po, kita nyo, no, kung gaano ho kakapos ang kaalaman nitong si Ginoong Ramil Parva. At hindi ho siya sincere sa kanyang sinasabi. Ang tawag nga po dyan ay fallacy o yung strawman fallacy of our argument. In fact, pagka tinignan nga ho natin sa Merriam-Webster's Collegiate Dictionary ng 11th edition, yung word na profess ay dalawa rin ang binibigay na meaning, no? Number 1, to declare or admit openly or freely. Okay? To admit or to affirm. I-affirm mo. Number 2, to declare in words or appearances only, pretend or claim. So yung palang profess sa panahon natin ngayon, sa modern times, dalawa na ang naging parang implication nito. Number 1, to affirm. No? To affirm positively. And number 2 is to pretend, magkunwari. Ang kinuha ni Parva rito yung pretend. Yung pala sa time ni Ellen White, sa mga dictionaries doon, yung word na profess, positive lang ang meaning. Ibig sabihin to acknowledge, to declare, or ipapahayag. Yan. Kaya dyan pa lang, mga kaibigan, makikita natin na wala ho talagang katotohanan at puro kasinungalingan lang ang pinahayag ni Ramil Parva at ng mga ministro ng Iglesia ni Cristo. At hanggang dito po muna ang ating pong part 3. Meron pa ho tayong part 4 na ating pong sasagutin pa yung ilan sa mga puntos na ibinangon at mga kamalian, misrepresentation at kasinungalingan na ipinahayag ng ministro ng Iglesia ni Cristo na si Ramil Parva during the debate sa Bansud Oriental, Mindoro. Sa gabing ito ay muli nagpapaalam ang inyong lingkod, si Brother Ronald Ubidos. Pansamantala, hanggang sa susunod na linggo, tayo po muli ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sapagkat ang inyong katotohanan ay nananatiling buhay sa aming buhay at sa inyong salita. Patuloy po na tulungan niyo po ang Back to the Scriptures na magpahayag ng katotohanan mula sa inyong salita at nawa, Panginoon, gamitin ang ministeryong ito para matulungan ang mga tao na maunawaan ang tunay na ebanghelyo na magdudulot sa amin ng kaligtasan. Dinadalangin din po namin ang mga kapatid namin sa Iglesia ni Cristo na sila po ay inyo pong kahabagan at sila po ay inyong kaawaan at bigyan po sila ng pagkakataong makapagsisi at makapakinig sa programang ito at makilala nila na at malaman nila na ang kanilang mga pinapahayag sa kanilang aral ay hindi po angkop sa katotohanan. At ito po lamang ay aming dalangin sa matamis na pangalan niyo anak na si Kristo Jesus. Muli ay nagpapasalamat po ang programang Back to the Scriptures at pinasasalamatan din natin ang ating mga sponsors. Yan po sa Qatar Seventh-day Adventist Church
patuloy sa kanilang pagsusuporta. Ang Marquis Biscuits dyan sa Bulacan, sa May Kawayan, ay nagpapasalamat din tayo. Ganon din po kay Direk Mario, na siya po ay patuloy din na sa atin nagbibigay. Diyan po sa Kanumay Church, Seventh-day Adventist Church. Ang ganon din po dyan sa Nagmayong Church, ay maraming salamat sa inyong tulong. Ganon din po sa mga kapatid namin sa Greece, Saudi Arabia, at sa ibang bahagi ng mundo na patuloy na sumusuporta sa gawain ito. Nawa ay patuloy po ninyong ibigay ang inyong mga tulong. Pati dyan sa Amerika, may mga kapatid din po tayo dyan sa Amerika. Kung iisa-isahin po natin, talagang napakalaking gawain at ang kanilang tinutulungan. Ganun din po kay Dr. Santa Lucia, binabati natin siya. At salamat din sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin pong programa. Kaya po, kung nais nyo naman pong mapanood yung ating mga previous topics, punta lang ho kayo dun sa aming website. Ano ho? www.backtothescripturesministry.webs.com. Ulitin ko po, www.backtothescripturesministry.webs.com, na kung saan ay makikita nyo po yung ating mga articles, at kung may mga questions po kayo na gustong itanong at sasagutin po natin, at i-request na topic sa Back to the Scriptures, ay pwede nyo lang pong mag-fill up po kayo ng form doon, or may mga question kayo sa Bible, ay amin naman po itong sasagutin sa abot na aming makakaya sa biyaya ng Panginoon. Kaya po, muli, ang inyong lingkod ay nagpapaalam. Ito po ang inyong lingkod, Brother Ronald Ubidos. Sa ngalan po ni Brother Robert Aviles at ni Sister Sheila Torrio, ay bumabati sa inyo ng isang magandang gabi, at nawa ay pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless you all.